Yo, check! Magandang araw sa inyong lahat. It's your boy, Haley One. At panibagong review and reaction na naman tayo. Ang title nga pala ng re-reviewin natin ay Kakasawa Na by Nimbus ng PF Pro Donggalo Records. Shoutout nga pala kay Rap Music Critics. Siya nagpa-review nito. Sa mga gustong magpa-review dyan, comment lang kayo sa comment section at re-reviewin natin yan. Isasalang natin yan. Sa mga gusto nga palang umiscore ng vintage cup ko, direktang mensahe lang kayo sa akin Facebook page, nandyan na sa baba or nandyan sa description. Check nyo na lang mga utol, garantisado at quality to, hindi kayo magsisisi, sa halagang 350 pesos lamang. So yun hindi na nga natin to patatagalin, umpisahan na natin pagkatapos ng intro. Okay, check! Ano kaya nilalaman na ito? At atin ang simulan. Let's go! Kakasawa na. Tapos meron siyang lubi dito. Parang magpapakamatay siguro to, no? Okay, pakinggan natin yung mensahe. Subukan nating himayin. Kakasawa na, kakasawa na. Kakasawa na, kakasawa na. Ayos yung ano niya, no? Yung boses niya. Ganda rin ang boses pala nito ni Nimbus. Simple lang siya. Then, yung chorus niya, catchy lang, no? Lagi na lamang tayong ganito. Wala na bang iba? Lagi na lamang tayong ganito. Hindi na nagbago. Ang sakit na sa ulo. Araw-araw nagtatalo. Bale, parang nagsasawa na siya. Common na lang to about sa pag-ibig, no? Yung laging nagtatalo, laging nag-aaway, dumadating sa punto na nanglalamig na sila sa isa't isa. So yun, dahil nga nadidepress, na-stress sa nangyayari sa kanila dahil puro away na lang, nang wala namang kabuluhan, konting gusot, away. So tuloy natin. Kakasawa na, kakasawa na. Pag ako nag-chorus, mga utol, ganto lang din catchy lang. Yung madaling kabisaduhin, yung paulit-ulit lang, pero masarap pakinggan, no? So yun, sa mga gusto nga palang marinig ang aking mga obra, check nyo lang dito sa aking channel. Maraming salamat sa patuloy na sumuporta. Okay, let's go. Kakasawa na, kakasawa na. Kakasawa na, kakasawa na. Lagi na lamang tayong ganito. Sa totoo lang ay nakakasawa na. Pero dahil sa inyo ako ay lumalaban pa. Sa isang ngiti mo lang, anak at yakap na mahal. Lahat ng pagod ko sa katawan ay agad natatanggal. Ayan ang pinaka talaga sa relasyon, di ba? Yung kahit anong away nyo, dumadating talaga sa punto na pag nagkalambingan na kayo, na nawawala na lahat ng galit nyo sa sarili, no? Kumbaga naguhupa yun, konting yakap lang, konting lambing, okay na kaagad yan Di na dapat pinapatagal yan. Ganyan dapat ang, ang nagpapatibay sa relasyon talaga yung ganyan, yung lagi kayo mag-aaway. Diyan kayo susubukan kung gaano katatag yung pundasyon nyo. Kaya ang pag-aaway sa isang relasyon, natural lang yan. Wag lang araw-araw, wag lang kasi hindi na healthy yun. Pero healthy sa mag-asawa na nag-aaway, yun nga lang, wag lang palaging ganun, no? So yun, kumbaga maintain lang. Natural lang yan, natural lang ang nag-aaway. So yun, tuloy natin. Minsan naisip ko, ano kaya kung iwan ko na lang kayo. Gabi-gabing puyat dahil sa kakatrabaho. Kayo dito, kayo dun, para lang merong masweldo. Diba? Pagod ayun nga, common na nga lang yung mga kwento, pero mararamdaman mo na lang siya sa sa emosyon ng pagkakanta. Kasi pag ako nakikinig ako ng rap music, hindi lang basta sinound trip ko lang, ginanon. Pinapakinggan ko kung
tago sa puso kasi mautol sa totoo lang bilang artist. Siyempre, hindi naman tayo maglalabas ng kanta natin hindi nanggaling sa puso. Mararamdaman mo yung emosyon ng boses mo. Sa boses pa lang makikita mo na utol kung talagang meron kasing, basta na-spit lang, yun na yun. Meron naman talagang dinadamdam. Tulad yan ito ni Nimbus, ramdam ko na talagang pwedeng true story, pwedeng gawa lang, pero kadalasan naman sa mga artist, kung ano yung nangyayari sa'yo, yun yung kinukwento mo. Kumbaga, ito na yung nagiging sandala natin pag may problema tayo, no? Ayun, tuloy. Kahit na anong hirap ay kinakaya ko naman upang araw-araw ay may panlaman tayo sa tiyan. Madalas na mag-isip kung anong dapat na gawin sa kahirapan na ito upang problema ay tanggalin ako'y gulong-gulo. Ang isip ko'y walang-wala na, nilamon ang problema ako ay sawang-sawa na gusto kong mawala. Parang gustong nakitang iwan pero di ko magawa ay Kumbaga, nilalaban niya talaga yung relasyon nila kahit hirap na siya. Dumatakbo na sa isip niya na gusto niya nang iwan, gusto niya na magpakalayo, gusto niya na magpakamatay. Kasi nga, eto, napapansin ko sa, sa background niya na parang magbibigte, no? So, yun, yan ang wag na wag nyong gagawin, yung magbuwis kayo ng buhay para lang sa pag-ibig. Ang buhay natin ay hiniram lang natin kay Panginoon, sa ating Ama. Inutang lang natin to at di natin to pwedeng itilin at mapupunta ka sa impyerno, antimano. No? So, yun, sulitin lang natin, pilitin natin maging masaya kahit mahirap, kahit deep inside talagang hindi mo na kaya, no? Pero, wag natin ipakita sa iba. Alam ko naman na mahirap yung ganung sitwasyon, pero pilitin natin maging masaya sa paningin ng iba kahit, deep inside na nasasaktan ka na. So, yun, tuloy. ayaw lang kitang mahirapan kasi nga mahal kita pati na rin ating anak. At ayoko na makita na kayo'y umiiyak. Bangaya sa ating tahanan, pwede ba nating iwasan sigawan? Batuhan ng plato, pwede ba natigilan? Imbis na ako'y sigawan, pwedeng tulungan mo na lang. Huwag ka nang magalit sa akin, magwalang kibo na lang. Kakasawa na. Natural yan eh. Etong matindi nito. Todo kayod na siya. Talagang pinagbabasagan pa ng pinggan, no? Yung iba nga dyan eh, pusa, painom-inom na lang eh. Sarap ng buhay, pero kita mo naman, safe na safe sila sa mga esmi nila. Talagang grabe yung pagmamahal ng mga esmi na mga ganun, no? Pero yun ang mali. Kinukonsinti nila yung asawa nilang ganun. Pag alam na nilang mali, syempre, itama mo. Wag mo nga lang papahiya, no? Syempre, pag uwi sa bahay, kausapin mo, hindi na tama yung ginagawa mo. Kasi sa aming magrelasyon ng asawa ko, pag ganun siya, pinagsasabihan ko, pagka nakikita niyang mali din ako, pinagsasabihan niya rin ako, kumbaga, give and take lang kami. Pag alam naming mali, pinipilit naming itama. Ganun ang relationship. Natural lang sa tao na nag-aaway kayo, may pagkakamali kayo, yun ang dapat yung itama, no? Nagiging ano pa ako dito, pioneer eh, no? Okay, tuloy. Kakasawa na. Kakasawa na. Kakasawa na. Ganto gusto ko mga sound tripin pag tamang senti mode ako, tamang inom mag-isa. Minsan kasi trip ko uminom eh, lalo't pagka pagod na pagod ako galing trabaho, tulad ngayon, uwi ko lang, diretso na kagad dito. Pero, hindi ko naman inaano yun, kumbaga, gusto ko rin gusto ko yung ginagawa ko, kaya wala akong pakialam kahit anong pagod ko, basta magawa ko yung gusto ko. Okay, tuloy. Kakasawa na. Kakasawa na. Lagi na lamang tayong ganito. Lagi na lang. So, ang galing eh, no? Gusto ko yung ganto, yung may twist, yung rapper ka na, naggagantong boses ka pa, pakanta. Sa akin, hirap kasi ko eh. Pusang, di tayo pinagpala ng mga boses na ganto eh. Hindi naman kagandahan boses, pero kaya niyang, kaya niyang laruin kahit kaya niyang mag-twist ng ganyan, kung anong letrahan, anong genre, kaya niya. Ako kasi medyo hirap pa ako sa mga ganyan, kaya papansin nyo naman, lalo na sa mga taga-suporta ko, kadalasan, puro pure rap lang talaga. Mag-chorus man ako, catchy lang, konting padaplis na melody lang, pero wala namang posible. Makakaya natin yan, nasa pagsisikap at pag-aaral mo lang yan. So, yun, shoutout nga pala kay Nimbus ng Piepro, Pampangas Finest, ang ulo nila si Idol Crazy G, nakakasama ko din to sa gig. So, yun, saka Donggalo Records, syempre. Isa din kami sa mga ng Donggalo Records. No? Meron nga ako diyang mga utol, face mask, mas ni Putch Maniwata. Si Andrew E. Spiritu. Ako,
web series Spiritu. So, di nagkakalayo kamag-anak ko siya. Kaya naging artist din siguro ako. So, yun, tuloy. Tayong ganto, wala nang pagbabago. Saka kahit may autotune siya, hindi siya OA, no? Kasi, kadalasan sa mga nagsasabi na dinadala lang ng autotune. Mga utol, hindi ganun yan. Hindi gagana ang autotune kung sablay ang boses mo. Paano ko nasabi? Na-experience ko eh. Pag kumakanta ako, nagiging ngongo. Hindi ko makuha yung, kahit nakakina mga utol, kasi may tamang kiyan, susi. Sumasablay pa rin talaga. Kaya, nasa boses niyan tao yan, mga utol. Wala sa, porket barag boses mo, pagagandahin ng autotune. Hindi ganun, utol. Nasa boses mo yan. Kung paano mo siya itatamay, paano yung tamang way ng, makuha mo yung tamang key ng, ng autotune. Yon, tuloy. Lagi nakakasawa na. Ang pangalan ko ay Carlos, mas kilala sa tawag namang Kaloy. Bilang na lamang ang araw sa inuupahang bahay namin, kami na ay itataboy ni Aling Nora sa bagay di na naib. Aling Nora, wag mo na maitaboy Aling Nora naman. Bigyan mo naman ng chance. No? O ganun, sa mga, kami nangungupahan din kami, yung nagpapaupa naman sa amin dito, all goods naman, no? Ayun, tuloy, nabanggit ko lang. Halos araw-araw naman ganito ang nangyayari. Masyadong tag-alat ang panahon, parang pagtira mo sa ring hindi pasok kasi yung tira mo hindi suabe. Sinabayan pa ng mga bayarin ni Angela sa eskwela, anong aking gagawin? Angela, ko, anak niya siguro yun. So, si Aling talagang true story to sa palagay ko. Kung mapapakinggan mo man tong pagbibigay ko reaction sa iyong napakagandang obra, Utol Nimbus, paki-comment mo naman kung true story ba to o imaginary lang. Okay? Bayad pa sa bahay na ating tinitirahan, pangkain na lang natin ng perang matitira dyan. Tas pag uwi ko ng bahay, meron akong pasalubong. Anak, pasensya na, yun lang ang nakayanan ni Papa. Tas bukas ay kayod kalabaw na naman ang aking galaw. Kahit ang katawan ko'y para bang wala ng gana. Pero nagbago ang lahat sa isang iglap, nang makapulot ako ng kulay itim na bag na naglalaman ng halos 2 milyon. Kaya agad Damn. Sana all, no? Halos 2 milyon. Pero sa parte na to, medyo nagduda na ako na na totoo tong kwento na to. Medyo naging balanse na kasi makakapulot ka ng bag na 2 milyon. Napakabibihira no? Pero tignan natin yung kwento kung magamayin natin yung talagang true story. kung dinulog sa malapit na estasyon at agad nakuha ng inject na mayari. Kilala ko pala itong si Mr. Lee. Kaya Bali, bumalik na naman yung bumalik na naman yung pagdududa kung gawa niya lang to. Pinangalanan niya na yung may-ari, inano niya sa radio station ba? Tapos sinuli niya, in-check ang may-ari at kilala niya pa si Mr. Lee. No? Balik natin ng konti para maliwanagan tayo, baka mamaya mali ako ng banggit ng pangalan eh. ng inject na mayari. Kilala ko pala itong si Mr. Lee. Oh, Mr. Lee. Kilala niya. So yun, nagkataon, no? Tignan natin kung may pabuyang nakuha siya. Kaya sa isang iglap nagbago ang lahat. Pangarap lang natin noon, ngayon ay kaya na rin nating mabili. Kakasawa na. Kaya nang mabili, ibig sabihin, kung dalawa lang yung option yan. Kung hindi, naibalik kasi nakuha ni Mr. Lee. Kung ba binigyan siya ng malaking malaking bonus ba, ganon, malaking pabuya na sa halaga na yun kaya nyo nang bilhin yung gusto nyong bilhin, no? Ganon yung ibig sabihin niya. Kakasawa na. Kakasawa na. Kakasawa na. Kakasawa na. Lagi na lamang tayong ganito. So yun, tapos na. Okay, tapos na. So ayun, sana nagustuhan nyo ang pagbibigay natin ng reaksyon. Inulit ko, Utol Nimbus, kung nandito ka man, paki-comment na lang sa comment section kung true story ba to o imaginary mo lang, kasi ako madami yung kantang inimagine ko lang at meron din namang mga true story sa mga kanta ko. Hindi lahat ng kinakanta ko
base sa ano ko. Minsan pagka wala na rin talaga akong trip ko lang magsulat, mag-iimbento ko ng kwento. Pero hindi naman malayo yung kwento, talagang pinag-aaralan ko din. So ayun no, ito na nga lang natin tatapusin ng ating video. Bago natin to tapusin tong video pala na to inuulit ko sa mga gustong magpa-review, i-comment nyo lang dyan sa comment section at i-review natin yung mga walang copyright. Yung hindi pa na-upload sa Spotify, sa kahit anong platform kundi sa YouTube lang. So yun, at sa mga gustong miscore ng vintage cup ni Hailey One, direktang mensahe lang kayo sa akin Facebook page, Hailey One TV lang din, pangalan search nyo lang sa Facebook. Then, ano lang kayo doon, message nyo lang ako, direktang mensahe lang kayo, hindi kayo magsisisi sa ganda ng quality ng aking vintage cap. So ayun, hanggang dito na nga lamang. Hanggang sa susunod nating review and reaction. Hailey One, peace out!